Welcome to Donmar TV News Channel. Dito sabi niya 53 years na kayo. Kaya tanong niya, kayo ba binigyan nila ni Joe Maciso na kahit na isang metro kwadradong lupa? Wala. Ang nangyayari sa inyo, iniiwan yung pamilya nyo, napapatay lang. At after 53 years, sabi niya, ang nangyayari sa inyo, mga bandido na lang kayo eh. Kaya nga, di ba sabi niya, pag nakakita kayo ng mga komunistang rebelde at may baril, sige, unahan nyo na. Pero yung mga kritiko naman, yan na naman si Presidente, nag-ano na naman, nanakot na naman at nanawagan na patayin. Siyempre, palaging they will put out of context the statement of the President. Kaya sabi naman uli ni Presidente nung Huwebes, ang sabi ko, military, patayin mo pag may hawak na baril. I did not see any achievement by the communism. Wala akong nakitang mga ginawa nitong mga komunistang to. Walang pagbabago. Naging grupo na lang sa mga bandido, nangingikil, nang papatay, nang aatake ng mga sundalo. Yung mga kontra sa kanila, nililiquidate nila. Sabi niya, ayoko naman na ang mga sundalo ko, makita ko sa kabaong, papatayin sila. Kaya, bukas linggo, tatalakayin mo natin. Alam mo, hanga din ako kay Jose Maria Siso. Nung Huwebes, nung pauwi na kami sa aeroplano, habang nagte-take off kami, nag-text sa akin yung media. Sabi niya, ano masasabi niyo dito sa statement ni Joe Maciso? Apparently, si Joe Maciso, nagmo-monitor doon sa speech ni Presidente, nabanatan siya, naku, sinagot. Pwede, siyempre, sinagot, nagbigay din tayo ng statement. Yung political will ni Presidente ang talagang naging mitya kung bakit nagkaroon ng magandang programa laban sa mga komunista at marami sa mga rebelde ang bumalik na sa kanilang mga pamilya at sa lipunan at sumusunod na sa batas. Itong whole of nation approach to end insurgency in Region 8, particularly yung pagpapatupad ng development initiatives, kasama na yung sustained joint police and military operation, yun ang nagtagumpay at yun dahil sa liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at sabi ni Secretary Del Rosario, ngayon lang tayo nakakita sa kasaysayan ng ating bansa na nangyayari ito dahil nga sa matapang, mahusay, matapat na liderato ni Presidente Duterte na merong klarong direksyon at hindi nagbibigay ng urong-sulong na pakikipag-usap sa mga rebelde. Wala sa kanyang mga compromise. Talagang kung ano yung batas, sundin ang batas. Yun nga ang ginawa niya. Hindi po ba? Kaya yung mga rebelde rin, tinitingnan ko sa screen tumatango sila, nagpapalakpak sila. At nung nagsasalita na si Presidente Duterte, ganun din. Tumatango, nagpapalakpak. Nung binabanatan niya si Joe Maciso at sinasabi niyang wala. Sabi ni Presidente, nung bata pa ako, bata-bata rin ako dyan ni Joe Maciso. Naniwala din ako dahil bata pa tayo, idealistic tayo. Pero after 53 years, nakita ko na wala. Talagang wala. Hindi ba? Ang inyong lingkod din di ba? Aktivista rin. Kami nila Nilo Tayag. Pati nga yan si General Victor Corpus, di ba? Tumiwalag pa sa PMA para sumama sa kanila. Pero wala nakita niya talagang naging makasarili. Pati mga miyembro nila, pinapatay nila, nagkadudahan lang, nagkasuspetsyahan lang. Wala na. Nasira na nga Kaya nga yung mga estudyante, alam po ninyo, makikinig ko kayo sa mga dating miyembro dyan. Sila nakakaalam kung ano ang mga panuntunan at mga karanasan nila nung sila'y nasa loob pa ng rebellious group na yan. Makinig kayo sa kanila kasi sila nakakaalam na ang tunay na layunin. Of course, ang layunin, pabagsakin ng gobyerno.
Pero how they will do it, sila nakakalam how they did it and how regretful they are kung bakit sila nagsisisi. Makinig kayo diyan Kinilo Tayag, dating chairman ng Kabataang Mamamayan. Makinig kayo diyan kay General Victor Corpus, na kasama ng mga rebelde nung panahon ng Marcos. Makinig kayo diyan kila Peter Mutok na yan. Diyan kila si Rigoberto Tiglao. Yun ang mga pakinggan nyo, may column yun eh. Yun, binubulgar niya talaga kung ano yung mga nangyari nang sila yung mga nandyan pa sa grupo ng mga rebelde. Do not be overwhelmed by a promise of a beautiful ideology. Baka kayo mamislead lamang. Pakinggan nyo. Saan pa ba kayo makikinig kung hindi sa mga dating miyembro? Kung baga, it comes from the horse's mouth themselves. Noong nakikinig kami kay Sison, wala man akong nakitang progress. Akala namin revolution, hindi naman kaya. Wala namang nangyari sa buhay sa Pilipino kung hindi patayan. Ang problema niyan, the first victims sa kalihukan is not really the people here residing in Tacloban. But you go into the mountains, wala akong nakita. They never had any barangay to hold even for half a day. And yet, ngayon, at this very late day, wala na may nakita nato nganong naapa mo diha. Ang unang nabiktima ninyo, Pilipino, kanang naa sa kabukiran mga pobre na ibang anak. Dili man mo ka pangayo, well, of course, taxation. Ang hindi kasi ninyo alam, lahat sa Pilipinas, mga mall, hingian ng mga liderato, tinatawagan. And they are earning billions. Tapos, nandito itong mga kadre, gutom, walang nangyayari sa buhay, sumabog ang pamilya. Because you are there to fight. And that's always a problem. Kasi kung mamatay ka, ililibing ka lang dyan sa a shallow grave. Enough that hindi makita yung tao na nakahiga. Yan ang mahirap sa... The communist has not achieved anything at all. At ang pinagpahirapan nila, the persons that they are trying to protect, they are the oppressed sa bukid. Hindi man makaya ang urban, so you go to the mountains. What do you do? Mag-taxation kayo sa mga pobre, ang kanilang mga produkto, hati, gutom na hatiin pa. Tapos, ang pinakabiktima dito, yung mahihirap na pobre sa bukid. Maya-maya na sa hating gabi, tuktok. Pagkatapos, pasok, MPA kami. Nasa Davao ganun, active pa eh. Tapos doon magkain, no offense intended to you. Hindi lahat, it's not a sweeping statement. But yung iba doon sa inyo, mga kadre, alam ko, kasi bumababa, nagpapa-hospital kasi buntis. Do you know na mga anak nila sa Rate, yung mga abogado kuno sa NPA, lahat ng mga anak nila nasa Europe nag-aaral. Tapos yung kadre dyan nagpapakamatay. Wala lang mang future, wala lahat. Ang mga anak iniwan, hindi na nga mapag-aral, wala na lahat. Sumabog. Sumama ito sa mga tao, nakikinig kayo. Sabihin niyo, bakit sila? Kalaking bahay nila sa mansion, ikaw, bakit ka dito?
lubog kang res ka pobre sa imong nipahat.